Hello there mga ka-tribe! I'm Jello, an international student here in Canada. For this video, I'll be sharing with you my review and perspectives on the highest grossing Philippine movie of all time. And kumita na ito ng more than 1 billion pesos and counting. And I present to you, Hello Love Again! In this video, I'll be sharing with you my comparison with the first movie, Hello Love Goodbye. And then, i-share ko din yung overall view ko dun sa Hello Love Again. And then lastly, I'll be sharing my experience as an international student here in Canada in relation to the movie. Sa mga di nakakalam, Hello Love Goodbye ang unang movie na pinagbibidahan ng box office queen of her generation, Catherine Bernardo, as Joy Marie Fabregas, and ang pambansang Dimples na si Alden Richards as Ethan Del Rosario. Comparing it to that movie, masasabi kong mas mature na ang mga role dito nila Alden at ni Catherine. Sa Hello Love Goodbye, makikita natin na sweet pa and yung makwela pa sila Joy and Ethan. Pero sa Hello Love Again, mas nangibabaw yung drama and yung bigat na problema na dinadala nila Joy and Ethan. For those who want a light-hearted movie, I'd go for Hello Love Goodbye. But for those who want a more heavy drama and serious acting, I'd go for Hello Love Again. Pumunta naman tayo doon sa overall review ng movie na Hello Love Again. I'm not a movie critic, pero masasabi ko lang na nagandahan ako sa cinematography ng Hello Love Again. Compared to the other Filipino movies, mas crystal clear ito, lalong-lalo yung mga scenes nila. Sobrang clear, makikita mo kung gaano ka-deep yung dimples ni Alden. Yung location din ng set is napaka-aesthetic since dito yung mga nature scenes dito sa Canada. And I hope someday, makapunta ko doon sa Calgary to enjoy the view of nature. In terms of music naman, napakaganda and sakto ng kanta ni TJ Monteverde na Palagi. And I think kasama niyang kumanta dito si Casey Tantingan. So, mafe-feel mo talaga yung acting nila Ethan and ni Joy. Mapapa hanggang sa Oops! Copyright. Sa pag-acting naman, humanga ako kina Catherine and kina Alden dahil napaka-mature ng role nila dito and nagampanan nila yon ng sobrang ayos. Seryoso silang dalawa dito sa movie dahil sa bigat ng problema na kinakaharap ng kanilang mga karakter. For me, sobrang galing talaga umarte ni Catherine. As in, mapapaluha ka na lang kapag umiiyak na siya on screen. And napakaganda din niya. Lalong-lalo na parang mas nag-mature yung facial features niya. And then, si Alden, ramdam na ramdam mo yung bigat ng pagsisisi ng karakter niya dahil sa kanyang mga pagkakamali kay Joy. At huwag din natin kakalimutan si Joros Gamboa na pambansang sidekick ng mga leading man. For me, sobrang natawa ko doon and yun, panoorin nyo na lang siya. Maraming parts ng movie yung nakarelate ako. Pero yung tumatak sa akin is yung linyahan ni Alden na tayo yun, Joy. Sobrang natamaan ako doon kasi lahat ng trabaho dito sa Canada ay marangal. Sa first few weeks ko dito, sobrang nahihirapan ako maghanap ng work. And umabot na rin ako sa point na willing ako maglinis ng tae para lang masustain ko yung pag-aaral ko dito sa Canada. May kaibigan din akong naging cleaner and na-experience niya yung paglilinis ng tae. And grabe yung mga kwentong pinagsasabi niya sa akin noon. So napakataas talaga ng tingin ko sa mga taong nag-work ng sobrang marangal para lang maitaguyod ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga pamilya dito sa Canada or sa Pilipinas. Medyo naghipit na nga ang Canada sa pag-issue ng kanilang mga PR dahil marami ng tao dito. So medyo mahirap makapasok and dapat pinagtutuanan ito ng pansin. Well, after 2 years of studying here in Canada, sana makakuha ko ng work permit and in the process, sana makakuha ko ng PR status. Sa ngayon, hindi ko muna siya pinoproblema dahil focus ko muna ay yung pag-aaral. Pero in the future, need ko na din mag-strategize. Kasi, ayun, ang end goal ko rin naman is ma-PR dito sa Canada. Because I'm enjoying a good quality of life here, kahit na hindi pa ako PR. Lastly,
Di biro yung buhay dito sa Canada. And sobrang na-feel ko yung bigat na pinagdadaanan nila Joy and Ethan doon sa movie na Hello, Love Again. Based on my experience, nagsusurvive lang din ako dito during my first few months. Wala akong kamag-anak dito sa part ng Canada and iisa lang yung kaibigan ko before ako pumunta dito. Well, actually, 15 minutes ko nga lang siyang nakausap sa Pilipinas eh. And I'm grateful for him dahil tinulungan niya ako all the way. Yung normal cycle ko noon is work, then aral, then pay the bills lang. And then almost lahat ng sweldo ko napupunta lang din sa tuition fee and sa rent. So, grabe talaga yung pinagdaanan ko noon. So ngayon, nafe-feel ko na mas nagtatribe ako dahil unti-unti nakakaipon na din ako kahit papaano. And then, I just want to share with you that I started content creating because dati nag-survive lang din ako. And I want to inspire people to uplift themselves, to go from survive to thriving. And right now, I feel that I am thriving because of the tribe or because of my friends that I have here in Canada. First time ko makapanood ng movie dito sa Canada, pero I'm happy to say na buti na lang, ito yung Filipino movie na napanood ko. And masasabi kong I'm proud na world-class ito in terms of storytelling, cinematography, and acting. Samahan mo pa ng napakaswabeng kanta ni TJ Monteverde na Palagi, then boom! You have one of the best movies that the Philippines has ever created. Yeah. Congrats Alden and Katrin for the success of Hello, Love Again. So, just a wild prediction lang mga ka-Thrive. Feel ko talaga magkakaroon ng third movie entitled Hello, Love Finally, kung saan ipapakita na dito yung US and yung married life nila Joy and Ethan. And ayun, sorry Direk Cathy for the spoiler, pero feel ko lang talaga yan. So, this has been Jello, spreading some good vibes and hoping that you all thrive. Please subscribe to my YouTube channel. And thank you so much for watching. Bye-bye!